Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin itong pahayag ni Mr. Ted Filon tungkol sa mangyayari sa nakaupong presidente. So medyo hindi maganda itong prediction o analysis ni Mr. Ted Filon. Isa sa mga mabibilang mo na lang na totoong journalist na nagsasalita kung ano ang totoo na walang kinakatakutan. So, saludo tayo kay Mr. Ted Filon. Of course, yung kanyang kapartner na si DJ Chacha. So, after midterm election, mayroong nakikita si Ted Filon. Anong mangyari sa nakaupong presidente? Tinawag niyang lame duck by 2026. Pakinggan natin siya. Magsisimula na maging lame duck ang nakaupong presidente. When you say lame duck, baby girl, ang turi sa kanya, nawawala na yung saysay ng kanyang puder. Yan eh. Opo, at dahil po sa ang halalan, paparating na sa 2028, panguluhan. So itong mga kongresista o mga senador, itong mga politikong ito, para mga langgam yan. Magkakanya-kanya na po ng amoy kung nasaan ang bango ng asukal. By 2026, Isa pa. magsisimula na maging lame duck ang nakaupong presidente. When you say lame duck, baby girl, ang turi sa kanya, nawawala na yung saysay ng kanyang puder. Opo, at dahil po sa ang halalan, paparating na sa 2028, panguluhan. So itong mga kongresista o mga senador, itong mga politikong ito, para mga langgam yan. Magkakanya-kanya na po ng amoy kung nasaan ang bango ng asukal. Diba? By 2026. Okay, so ano ang masasabi nyo sa prediction ba, propesya o analysis ni Mr. Ted Filon o si Manong Ted o I don't know, how old na ba si Ted Filon? Parang kaedad ko ata ito eh. Si Attorney Roque ang una kong narinig after midterm election. Nagsabi niya na si Junior, sabi niya, kahit hindi siya kumandidato, kaya lang dahil natalo ang kanyang mga kandidato, lame duck president ka na. Kasi nga, wala na siyang control sa Senado. Okay pa sa Kamara, sa Congress. Dahil marami pang pwede. Ang Speaker of the House, si Congressman Martin Romualdez pa rin. So, control niya. Kaya lang pagdating sa Senado, wala na. Sa nakikita ko, magiging majority mag-o-oposisyon o kaya ang majority sa mga senador aalyansa na yan kay BP Sara. Yun na itong sinasabi niya Ted Filon na yung mga langgam unti-unti nang gagapang papunta kung sino yung matamis o kaya yung sino ang sakalam o sino ang malakas. Kaya tinignan ko sa meaning ng dictionary, ang ko natin is kung sa ating lingwahe, wala nang silbi, wala nang asim, wala nang kapangyarihan siya. Kasi naghintay na lang siya na papalitan siya. Kaya lame duck president ang tawag niyan. Lalo na ito, yung partido mismo ng presidente, zero ang nanalo na nung anong tawag doon, launching nila or matandaan ko last year nag-ano sila sa Partido Federal. Sabi niya, we have the best candidate so far and we are targeting 12-0. O kaya nag-alyansa kaya lang may tatlo galing sa kanyang partido. Walang nanalo ni isa. And that speaks of his influence.
connect na natin ngayon yung rating niya sa Pulse Asia Survey. Ito yung credible survey of Pulse Asia. May mga ibang survey na matataas siya, kailang walang kwenta yun. Hindi yun, not counted yun. Yung mga Tangerie, mga Okta, ang binabasihan ng halos lahat, Pulse Asia. 25% na lang ang rating niya. Bumulusok ng todo from 42%. I think that was February. Pagdating ng March, bulusok ng 25. The lowest so far sa pagdating sa midterm election. I-compare mo noon kay panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Midterm election niya, may 30% pa si Gloria. Si Pinoy Aquino, mataas. I think 68%. Si Tatay Digong, 87%. Midterm rating niya. Si PBBM siya ang pinakamababa dahil 25% na lang. So bago mag-eleksyon, napakababa yung rating niya. Resulta ng eleksyon, 0 ang nanalo sa kanyang partido. Isa lang ang nanalo sa lakas. Mahina silang dalawa ni Speaker Martin Romualdez. So, ang malakas, yung inalyansa nila, kailang may sariling partido ito, may sariling pangalan. Nationalist People's Coalition, panalo sila lahat. Lacson, Soto, and Lapid, NPC, panalo lahat. Sa Nacionalista Party, o Malis, si Camille Villar and Jaime Marcos, tinakasan ng alyansa. Yung naiwang Pia Cayetano, nanalo pa rin. Kailang on their own ito. Pakinggan nyo ang balita sa foreign news, print or broadcast. Sinasabi nila na mahina na ang influence ng Pangulo. Dahil itong resulta ng eleksyon na ito, wala na, delikado na siya. Sabi, napanood ko, BBC News. Mahina na siya sa Senado. Hindi na siya makapagpasa ng mga major laws na bills na gusto niya kasi karamihan na doon kontra partido na pabor na sila kay BP Sara. Yun. Sino ang malakas sa 2028? Wala nang iba, si BP Sara. Yun na yung sinasabi ni Ted Pailo na gagapang na yan mga kongresista o senador papunta na doon sa malakas sa 2028. BP Sara, our President of 2028. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang sweldo natin sa channel nito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni Angero ang itabang sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay og muna ni sila ang matagaan. Ayo kay natagan na sa friend. Wan di na mi ulanan kay makatok na gyud mi. Ano piso? Padalanin niya ta ko. Kami nga ba. Ano men anom? May tildi ba pala na may plak. Babay. Og karon mo na ni sila ang nangatabangan. Salamat. Salamat kami kay naibala ka na og sen. Namong balay kay matuluan og ulan. Kay makabalay na mag sen. Nabangan na mag sen kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Nabangan kayo sen Ginoo. Ilahi salamat Ginoo Ginoo. Nabangan kayo sen. Nga mo day. Ay nabangan na gid ko. Salamat kayo. Sana naghatag ani.
Pero ginuhap na inabangan kayo Sid para salamat po ginuhap. So muna ni ang ipatukod ni kuya nga balay. So makatop lagi siya og gero. Ayo. Kaya na inabangan na gid ko anay makagbalay na gid ko.